Pasko. Kapag naisip ko ang Pasko, ito ang ilan sa mga bagay na pumapasok sa isip ko. Kapag binabati kita ng maligayang Pasko, ito ang aking sinasabi sa iyo. Kapag kumakain ako ng hapunan sa Pasko kasama ang pamilya at mga kaibigan, mayroon pa rin akong mas malaking dahilan para sa panahon na iyon sa aking isipan. Kapag ipinagdiriwang ko ang Pasko araw-araw at bawat taon ito ang aking ipinagdiriwang, si Come, Lucas 19:10, at Pagasa, Colossus 1:27. R. Magsasaya, Mateo 3:2, ay Kayahan, Larawan 2, Roma 8:29, S. Kaligtasan, Lucas 1:69, T. Tiwala, Kawikan 3:5, M. Kawangawa, Mapanaghoy 3:22. Ang kakayahan, Efeso 3:20, S. Umawit ako, umawit at magalak, mga awit 13:6. Pasko. C. Dumating. Ang Pasko ay isang paanyaya mula kay Jesus na nag-aanyaya sa atin na lumapit ng may tapang sa Diyos upang makakuha tayo ng tulong mula sa ating Ama sa Langit. Hebreo 4:16, kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya upang makatulong sa panahon ng pangangailangan. Lucas 19:10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawalang. Juan 10:10, naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at sumira. Ako'y naparito upang magkaroon sila ng buhay at nang ito'y magkaroon ng kasaganaan. Mateo 11:28-29. Halika sa akin, kayong lahat na napapagod at nahihirapan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba sa puso at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. H. Pag-asa. Ang Pasko ay ang pagdating ni Jesus upang magbigay ng pag-asa sa mga wala ng pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, mayroon tayong malaking pag-asa sa pamamagitan ni Kristo. Efeso 2:12, na sa panahong iyon, kayo ay walang Kristo, mga estranghero mula sa pagkakapantay-pantay ng Israel at mga banyaga sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa mundo. Colossus 1:27, na sa kanila'y ipinahayag ng Diyos kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa mga Gentil, na si Kristo sa inyo ang pag-asa ng kaluwalhatian. 1 Corinto chapter 15:19. Kung ang mga pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. R. Pag-CCC. Ang Pasko ay ang pagdating ni Jesus upang ipakita sa atin ang daan patungo sa pagpapanumbalik at pagkakasundo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi. Mateo 3:2, at sinasabi, magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. Mga Gawa 2:38. Ikatayuan, larawan. Ang Pasko ay pagdating ni Jesus upang ipakita sa atin na ang tunay na pagsisisi sa pamamagitan ni Kristo ay may kapangyarihang baguhin ang ating pagkakakilanlan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 8:29, sapagkat ang mga taong kanyang nalalaman ng una, sila rin ang kanyang itinakda upang maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming kapatid. S. Kaligtasan. Ang Pasko ay ang pagdating ni Jesus sa kapangyarihan ng kanyang dakilang pag-ibig para sa akin, upang ipagkaloob sa akin ang ganap na kaligtasan mula sa kasalanan at ang hatol ng kamatayan sa akin dahil sa kasalanan. Dahil kay Kristo at sa kanyang Pasko, ako ngayon isang bagong nilalang, isang ganap na bagong tao. Ang aking bagong pagkakakilanlan at bagong imahe ay dahil sa aking kaligtasan kay Kristo. Lucas 1:77, upang bigyan ng kaalaman ang kaligtasan sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Lucas 1:69
at ipinanganak niya para sa atin ang isang makapangyarihang tagapagligtas sa bahay ni David na kanyang lingkod. Tiwala. Ang Pasko ay pagdating ni Jesus upang turuan ako kung paano lubos na ilagak ang aking tiwala sa Diyos na Ama. Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manangan sa iyong sariling pag-unawa. Juan 4:23. Kawanggawa. Ang Pasko ay pagdating ni Jesus upang ipakita sa atin na ang kawanggawa ay magagamit kay Kristo at ang mga pasanin ay nababawasan sa pamamagitan ng kanyang kawanggawa. Ulga Panaghoy 3:22-23. Dahil sa mga kahabagan ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga damdamin ay hindi nagkukulang. Sila'y bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Kakayahan. Ang Pasko ay pagdating ni Jesus upang tiyakin sa atin na kahit gaano tayo kabasag, kay Kristo ay palaging may kakayahan sa ating kapansanan. Efeso 3:20. Ngayoy sa Kanya na makagawa ng higit na sagana kaysa sa lahat ng ating hinihiling o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagana sa atin. Hindi na ako naiwan. Sing ang Pasko ay ang pagdating ni Jesus upang ilagay ang isang bagong awit ng papuri at kaligtasan sa ating mga bibig. Na kahit ano paman ang mangyari, maaari tayong umawit at magpuri sa Diyos ng ating kaligtasan. Sapagkat siya ay nagsuot sa atin ng damit ng kaligtasan at kapa ng katuwiran, kaya't ako ay umaawit at nagagalak. Awit 13:6. Ako'y aawit sa Panginoon sapagkat siya'y nagtamo ng lubos na kabutihan sa akin. Nananalangin ako na ang panahon na ito ay makilala para sa iyo tulad ng sa akin bilang isang panahon ng pagtawa at pagkanta ng katapatan ng Panginoon sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. O naway matagpuan mo ang tunay na kahulugan ng panahong ito upang ikaw din ay makahanap ng dahilan upang magalak ng labis sa kagalakan. Ochegba at ako ay nagsasalita ng buhay. John Oka Omel, maligayang Pasko mula sa akin para sa iyo.